Nangibabaw ang tinig ni Carter sa buong silid at halos paulit-ulit niyang naririnig ang mga salitang yon sa kanyang isip. Sa mga sandaling yun ay bigla na lamang siyang naging seryoso. Dapat ba niyang seryosohin ang sinabi nito? Naintindihan mo na ba? Tanong nito sa kanya at pagkatapos ay napatitig sa kanya habang namumula ng mukha at namumungay ang mga mata. Dahil rayot ang puso ni Jocelyn ay bigla na lamang lumambot na kasing lambot ng unan at dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang mapuputing mga kamay at pinalibot sa leeg nito at niyakap ito. Matapos namang makuha ang pagpapahayag nito, ay labis na nasabik si Carter at muling binaba ang kanyang ulo dito at kung kanina ay pinipigil niya pa ang kanyang sarili. Ngayon ay hindi na. Tuluyan na nga niyang tinapon ang lahat ng kanyang pagpipigil. Ramdam na ramdam nila pareho ang pagtaas ng temperatura sa buong silid. At maging ang kanilang mga katawan ay tila ba sinisilaban dahil sa sobrang init at maging ang kanyang puso ng mga oras na yun ay tila ba nag-aapoy. Sa sandaling hinubad ni Carter ang kanyang mga damit ay malinaw na malinaw sa kanyang pagkalat ng init sa buong pagkatao niya. Napayakap siya sa ulo ni Carter at ang ulo nito ay kasing init lang din na pakaramdam niya. Sa mga sandaling iyon ay ayaw gumana ng kanyang utak at walang lakas ng loob na mag-isip ng kung ano-ano dahil tangi ang gusto lamang niya ay ang sundin ng gusto ng katawan niya. Ngunit bigla na lamang silang nabulabog na isang tunog at tunog yun ng cellphone ni Carter. May tumatawag sa cellphone ni Carter at base pa lang sa ringtone nito ay alam niya na kagad kung sinong tumatawag. At ang tawag na yon ay galing kay Roxanne. Dahil iisa lang naman ang ringtone ng tawag ni Carter pero pagdating kay Roxanne ay iba ang ringtone nito. At nang marinig niya ang ringtone nito ay bigla na lamang may isang idea ang pumasok sa isip ni Jocelyn. Mabilis niyang ipinulupot ang kanyang mga kamay sa leeg ni Carter at niyakap ito ng mahigpit. "Huwag mong sagutin," sabi niya rito. "Carter, huwag mong sagutin." Sabi niya ulit dito dahil tila ba wala tong narinig kaya inulit niyang sabihin ito dito at para hindi na nga ito tumayo ay kiniskis niyang kanyang katawan ngunit wala tong sinabit pagkatapos bigla tong napatitig sa kanya. "Bitawan mo ko, Jocelyn. Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo?" Pananansya niya dito. "Jocelyn." Bago pa man matapos ni Carter ang sasabihin nito ay mabilis na pinutol ang mga susunod pang sasabihin nito. "Huwag mong idahilan sa akin na hindi siya okay at may dinaramdam siya." "Carter, sa totoo lang, hindi rin ako okay." Sabi nito dito, ngunit hindi siya nito pinansin at bigla nitong hinawakan ang kanyang mga kamay at pilit na tinatanggal. "Jocelyn, bitawan mo na ako." Muling sabi nito sa kanya, ngunit sa halip na pakawalan siya nito, ay matigas niyang niyakap to. Sa totoo lang ay ayaw niya naman talagang makipagkompetensya kay Roxanne, ngunit kung iiwan siya nito para sa babaeng yon, sa mga oras na yun ay sino siya sa buhay nito? Asawa pa rin ba? Halos ayaw na niyang maniwala pang nagkataon. "Hindi kita bibitawan," pagmamatigas niyang sabi dito. Sa mga oras na yon ay tuluyan na ngang hindi nagsalita si Carter at direkta lamang na tinanggal nito ang kanyang mga kamay mula sa leeg nito. Halos walang nagawa si Jocelyn habang tinatanggal nitong kanyang mga kamay. At sa mga sumunod pang sandali ay tuluyan na nga nitong natanggal ang kanyang kamay sa leeg nito at pagkatapos ay dali-dali nitong inabot ang kanyang cellphone. Nang mga oras na yun ay tila siya sinampal ng katotohanan ngunit bigla na lamang siyang muling nakaisip ng isang idea. At mabilis na hinablot ang cellphone nito at pagkatapos ay tinago sa kanyang likod. "Jocelyn, ano ba?" Inis na sigaw sa kanya ni Carter. "Dahil sa ginawa niya, ibigay mo sa akin ang cellphone ko." "Carter, asawa mo ko at hindi kita papayagang sagutin ang tawag ng kahit na sino ngayon." "Jocelyn, masyado ka naman yatang sensitive. Ano naman ang problema sa pagsagot ng isang simpleng tawag lang?" Tanong nito sa kanya. Gusto niyang matawa dahil sa sinabi nito. Siya, masyadong sensitive. Hinila siya nito sa kamat nasa intimate na silang ayos pagkatapos isasagutin lamang nitong tawag mula sa ibang babae dahil lang sa napakalim na dahilan. Yun na ba ang sensitive? "Carter, ikaw na rin ang nagsabi na kailangan nating patatagin ang pagsasamang ito. Ngunit ikaw ang unang sumira sa sinabi mo at maging sa pagsasamang ito. Sinira mo ang lahat? Anong pinangako mo sa akin? Nakalimutan mo na ba? Ang sabi mo, hindi ka na muling makipagkita pa sa babaeng yon. Pero hindi mo na panindigan. Sinabi mo lang yan para paniwalain ako." Galit na sabi niya rito. "Ngayon, sabihin mo nga sa akin, Carter, kung sa lahat ba ng sinabi mo sa akin ay ilan doon ang totoo?" Naluluha ng tanong ni Jocelyn dito. Bigla na lamang napahawak si Carter sa kanyang mga kilay at napahaplos doon habang magkasalubong ang mga ito. Mas kumulit pang kanyang noon nang makita niyang umiiyak na ito ng mga oras na yon at halos hindi siya mapalagay. Pero hindi nagtagal ay pinili na lamang niya na huwag na lamang intindihin ang pag-iyak nito. Ipinikit niyang kanyang mga mata at pagkatapos ay humugot ng malalim na buntong hininga at pagkatapos ay tumitig ito. Nang tignan na niya ito, ay normal, na ang mga titig niya at hindi na katulad kanina.
I'm sorry, Jocelyn. Alam kong mali ako ngayon. Pero alam kong hindi ako tatawagin ni Roxanne nang walang dahilan, lalo na't 10 oras na ng gabi. Sa ngayon ay siya na munang kailangan kong intindihin. Malamig na sabi niya rito. Jocelyn, kailangan ko sagutin ang tawag niya ngayon. Dagdag pa niyang sabi dito, nang marinig naman ito ni Jocelyn ay malungkot siyang napangiti. Kahit na ano pang sabihin niya rito at kahit anong pigil pang gawin niya, ay walang magiging silbi yun dahil buo ng desisyon nito. Bigla na lamang siyang napakurap nang wala sa oras at pagkatapos ay napatitig dito. Pakiramdam niya ibang taong nasa harapan niya ng mga oras na yon at hindi si Carter. Carter, kailangan kong tanggapin ang desisyon mo, hindi ba tanong niya rito? Ang kanyang tinig ay mas kalmado na kaysa kanina at hindi na rin siya naghihisterya. Habang nakikipag-usap dito, isa pa'y wala namang dahilan para maging ganun pa siya. Tumitig ito sa kanyang mga mata at pagkatapos ay marahang tumango. Oo, sagot nito sa kanya. Inaasahan na niyang yun ang isasagot nito ngunit sa kabila nito ay nagtanong pa rin siya. Dahil dito ay mas naging kalmado pa si Jocelyn at naging mahinahon matapos marinig ang sinabi nito. Wala na talagang paraan para mabagong isip nito kahit ano talagang gawin niya ay mas mahalaga pa rin dito ang babaeng yun. Nang lumapit ito sa kanya ay kagad niyang kinuha ang cellphone nito at tinago niya sa likod niya. Pagkatapos makuha niya ito ay ginamit niyang dalawa niyang kamay upang hawakan at iabot dito ang cellphone nito. Samantalang nang makita naman ni Carter ang itsura ni Jocelyn ay bigla na lamang ulit bumalik ang pakiramdam niya kanina na tila ba siya binabagabag. Nang abutin niya ang kanyang cellphone mula dito hinawakan niyang kamay nito at marahang pinisil. Jocelyn, bakit ba ganyan ang mukha mo? Sasagutin ko lang naman ang tawag, sabi niya rito. Talaga ba? Tanong nito sa kanya sa mahinahong tono. Pinanood niya ito kung paano ito gumulong sa kama at pagkatapos ay saka nito inabot ang switch ng ilaw at ang tanging iniwan lamang nitong nakasindi ay ang isang lampshade na nasa tabi ng kama kung saan ay malamlam lamang ang liwanag. Upang kahit na papaano ay may natitira pa ring liwanag ang buong silid at hindi naman masyadong madilim. Makalipas lamang ang 2 minuto bigla na lamang may tumawag sa kanya. Narinig niya mabilis nitong sinagot iyon at pagkatapos ng mga oras na yon, ang kanyang katawan ay nakabalot na sa kumot na tangi ang kanyang ulo na lamang ang nakalabas. Saglit na nagdalawang isip si Carter na tingnan siya at pagkatapos ay sinabing, nasiraan daw ang sasakyan ni Roxanne sa kabilang bayan. Kailangan ko siyang puntahan at babalik din ako kaagad. Sabi niya rito, napakurap si Jocelyn at hindi sumagot dito. Dahil sa hindi niya pagsagot ay napilitan itong umupo sa kanyang tabi at pagkatapos ay napasandal ito sa headboard ng kama. Hinawin itong mga hibla ng buhok niya na nakahandahulog sa kanyang noo gamit ang payat nitong dalirit pagkatapos binaba nitong ulot dahil sa ginawa nito'y alam na niya kagad kung ano ang pinaplano nitong gawin. Halikan siya nito sa noo. Dahil nalaman niya kagad na ganitong plano nitong gawin, ibigla na lamang siyang tumalikod upang iwasan ito. Ang mga kamay ni Carter ay bigla na lamang napatigil sa hangin dahil sa labis na pagkapahiya niya. Binawi nitong mga kamay nito at pagkatapos ay napabuntong hininga. Aalis lang ako sandalit, babalik din ako kagad ngayong gabi. Promise ko yan sa'yo. Pangako pa nito sa kanya at pagkatapos ay tumayo na mula sa tabi niya. Muli siyang umikot upang tingnan kung anong gagawin niya at nakita nga niya na nagpalit ito ng damit at naghahanda na sa pag-alis. Nang makitang handa na itong umalis, ay bigla na lamang siyang nagsalita mula sa kinalalagyan niya. Carter, napakasimple lang ng pangako mo ngayon at naisip mo ba kung anong mangyayari kung hindi ka nakauwi ngayong gabi? Ihanda mo sarili mo kapag nagkataon. Sapat na sigurong isang sampal, malamig na sabi niya dito. Humarap naman ito sa kanya at pagkatapos ay nagsalita. Sinabi ko na sa'yo na uuwi ako. Matigas naman na sagot nito sa kanya. Talaga? Ngumiti si Jocelyn. Pero alam mo, sa totoo lang, ay wala na rin naman sa akin kung tutuparin mong mga pangako mo sa akin ngayon. Dahil wala na akong paniniwalaan pa sa mga yon, sabi niya. Sa ilang beses na nangako to sa kanya, minsan hindi naman ito tinupad yon. Nangako lamang ito para paniwalain at paasahin siya. Jocelyn, tawag nito sa kanya at halata sa boses nito na galit na ito ng mga oras na yon. Gusto mo ba na isa-isahin kong sabihin ngayon? Hamon niya rito dahil sa inis niya. Masakit na inalala ni Jocelyn ang mga kasinungalingan, nag-iwan sa kanya ng mga sugat. Sinalubong niyang malalamig nitong mga matang nakatitig sa kanya. Noong nakarang gabi, sinagot mong isang tawag sa cellphone mo, hindi ba? Tinanong kita kung anong problema pero ang sinagot mo, wala naman pero nang nakatulog na ako nung ginawa mo, bumangon ka at umalis at hindi ka umuwi ng buong gabi, Carter. Kung inaalala mo, na hindi ko yun alam ay nagkakamali ka dahil hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ngunit wala naman sana akong balak na sabihin sa'yo pag-amin niya rito. At ngayon, halos walang pinagkaiba dahil nakatanggap ka rin ng isang tawag ngayon. At pagkatapos lamang ng ilang minuto nagmamadali ka nang lumabas para puntahan ng babaeng yon, hindi ba?
Pagpapatuloy niya, at anong sabi mo? Uuwi ka rin? Napailing siya. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa sinabi mo sa kabila ng lahat ng pagsisinungaling mo? Magpalit kaya tayo ng sitwasyon. Ikaw ay ako ay ikaw, maniniwala ka kaya? Dagdag pa niya. Sa mga oras na yun ay gusto niyang purihin ang sarili. Dahil napakakalmado niya at para bang wala lang sa kanyang mga pinag-usapan nila. Carter, alam kong medyo may pagkatanga ako at hindi ako ganun katalino. Pero hindi naman ako sobrang tangang-tanga. Dagdag pa niya. Anong karapatan mo para saktan ako ng paulit-ulit? Aalis na ako. Sabi nito sa kanya at nang sabihin nitong tatlong salitang iyon, ay bigla na lamang lumuwag ang pakiramdam ni Jocelyn. Sa halip na umalis ay muli siyang humarap kay Jocelyn at bilis na ibinagsak ang kanyang sarili sa kama. At mahigpit na hinawakan ng mabisig ni Jocelyn. I'm sorry, Jocelyn. Hindi ko alam na maraming na pala ako nagagawa para masaktan ka. Sabi nito sa kanya, pangako, uuwi talaga ako mamaya, umulan man o kahit na bumagyo pa. Dagdag pa nitong sabi sa kanya, pagkatapos ito sabihin na mga yon ay umalis na si Carter. Pagkalabas nito ay binalat na lalo ni Jocelyn ang kanyang sarili sa kumot at pinikit ng mariin ang kanyang mga mata. Hindi nga nagtagal ay tuloy na nga siyang nakaramdam ng antok at doon niya nalaman. Hindi naman pala ganun kahirap na matulog na wala si Carter sa tabi niya at kaya naman palang matulog mag-isa. Kaya lamang hindi maalis sa isip niya ang mga sinabi niya noon na huwag umalis si Carter sa tabi niya dahil hindi siya makakatulog sa gabi. Pero sa totoo lang ay mali pala siya. Balang araw ay nasisiguro niya na magagawa na niyang talikuran ng lahat ng bagay na konektado kay Carter. Pagkagising niya umaga at mag-isa na lamang siya sa silid, napasulyap si Jocelyn sa upuan sa tabi niya at nasabi niya sa kanyang sarili na wala na talaga. Sa kabila ng lahat ay maayos siyang tiniklop ang kanyang kumot at pagkatapos ay doon niya na lamang mainit pa lang isang panig ng kama. Mabilis niyang inunat ang kanyang kamay at mabilis na dinama ang tabi ng pinaghigaan niya at mainit nga talaga. Ibig bang sabihin na umuwi talaga siya? Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay wala na siyang pakialam pa. Dali-dali na lamang siyang bumaba sa kusina at pagbaba niya, nandoon nga nakita niyang masasarap ang mga almusal na nakalapag sa mesa. Ang mga putahe magkakaiba't tika kaunti lamang. May mga bacon, tapang bangus, longganisa, itlog at iba pa. At halos lahat ng mga yun ay gusto niyang kainin. Naggulat na lamang si Jocelyn nang makita niya si Carter na naglalakad palabas ng kusina na nakasuot ng dark green na apron. Akala niya yung mga katulong nilang nagluto at hindi niya inasahan na ito palang nagluto ng mga yon. Nang makita siya nito ay kagad nitong hinubad ang suot nitong apron at pagkatapos ay nilapag nitong isang plato na may lamang paboritong ulam ni Jocelyn. Salamat, malumani na sabi niya dito. Nang marinig naman ito ni Carter, ang pagpapasalamat nito sa kanya ni Jocelyn ay bigla na lamang siyang natigilan. Salamat? Tama bang narinig niya? Nagpasalamat to sa kanya. Hindi siya sumagot at pagkatapos ay mupo na lamang din sa harap nito at nag-umpisa na silang kumain. Sa buong pag-almusal nila ay walang nagsalita sa kanilang dalawa. Sa wakas nang pareho silang matapos kumain ay tatayo na sana si Jocelyn nang tumingin sa kanya si Carter. Sabi sa akin ni Kent ay may interview ka raw na dadaluhan ngayon. Ihahatid na kita doon, sabi niya rito. Hindi na, sagot naman ni Jocelyn dito. Agad siyang tumanggi nang hindi man lang niya pinag-iisipan ang sagot niya. Hindi ba sa Central Hospital yon? Idadaan na kita, sabi nito sa kanya. Oo doon nga, pero hapon pa yun at isa pa ay mag-isa akong pupunta doon. Sagot naman niya kaagad dito. Okay kung yun ang sabi mo. Tanging iyon na lamang ang nasabi ni Carter at pagkatapos ay mag-isang umalis ng kanilang bahay. Kasama ang kanyang driver. Ngunit pagkasakay pa lamang ni Carter sa kotse niya kaagad niyang tinawagan si Kent. Anong oras ang interview ni Jocelyn? Tanong niya rito. 9:00 ng umaga, sir. Mabilis namang sagot nito sa kanya. Sigurado ka ba? Nanigurong tanong nito dito. Oo naman sir, dahil yun ang sabi niya sa akin at ang sabi niya sundin ko nga raw siya ng 8:00 ng umaga. Sagot nito. Hindi nga siya nagkamali ng hinala ngunit nagsinungaling si Jocelyn sa kanya. Galit ba ito sa kanya at ayaw pa nitong makasabay siya sa isang sasakyan? Napahilot na lamang si Carter sa kanyang mga kilay nang wala sa oras at pagkatapos ay bahagyang sumakit pang kanyang ulo dahil sa panlulumo, mas lalo lamang hindi siya naging komportable. Hindi mo na siya kailangan pang sunduin. Mag-book ka na lang ng taxi para abangan siya. Sa labas ng tapat ng bahay ng mga 7:30, sabi niya rito. Pero sir, sinabi niya sa akin na kahapon na ihatid ko siya sa ospital. Baka madoble-doble magiging sasakyan niya. Sagot naman ito kaagad sa kanya. Sundin mo na lang ang sinabi ko. Sabi niya rito. Sige po sir. Mabilis naman ang sagot nito sa kanya. Pagkatapos patayin ng tawag ay napahilot na lamang siya sa kanyang sentido nang wala sa oras. Kung tamang hinala niya hindi sasakay si Jocelyn sa anumang sasakyan nila ngayon, sa bahay kaya ang tanging naisip niyang paraan na gagawin nito upang may masakyan ay sasakay ito ng taxi at mag-aabang sa labas ng bahay nila.
Kaya lamang ay sila'y nakatira sa isang exclusive subdivision kung saan may-ari ng bahay doon ay halos may sari-sariling mga kotse. Kaya madalang lang ang taxing pumapasok doon. Pagkatapos ng kumain ni Jocelyn, kaagad siyang umakyat sa kanyang silid upang maligo at pagkatapos niyang maligo, ay kaagad na siyang nagbihis at inumpisa ng mag-ayos. Naglagay siya ng light makeup sa kanyang muka. Nang matapos siya ay kaagad niyang kinuhang isusot na niyang sapatos, ngunit pagkatapos niyang isuot yun, ibigla na lamang siyang napaisip. Walang takong ang suot niyang sapatos dahil nga sa pagbubuntis niya at nasisiguro niya na kung yun ay isusot niya, tsak na mas maraming magiging mas matangkad sa kanya. Ang pagiging isang doktor ay nagre-require ng hindi lang pagka-akademiko, ngunit maging magandang bihis at postura at hindi siya papayag na matalo siya dahil sa ganong bagay lamang. Sa sandaling interviewin siya. Kaya ang pagsusot ng takong ang pinaka-the best na naisip niyang pagpipilian. Ngunit bigla na lamang niya naisip ang tukol sa mga sanggol sa tiyan. Kaya bigla na lamang siyang nagdalawang isip. Nasisiguro niya na maraming tao sa ospital at kahit na anumang gawin niyang ingat ay kapag nasagi man lang siya ng isang tao ay maaari siyang matumba dahil sa mataas na takong at baka makasama yun sa mga anak niya. Dahil dito'y namili na lamang siya ng sapatos na mas mataas lamang ng konti ang takong sa flat shoes. Nakadagdag pa rin naman to kahit papano ng kanyang taas at hindi lang yon. Mas ligtas din yun para sa kanya at sa mga anak niya. Ilang sandali pa tapos na siyang magbihis at dali-daling kinuhang mga gamit na kailangan niya at lumabas na ng bahay. Habang palabas siya ng bahay nila, hindi niya maiwasang hindi maging excited. Naghintay siya ng taxing dadaan ngunit 10 minuto nang nakalipas ngunit wala pa rin dumadaang taxi. Ang interview na yun ay napakalaking opportunity para sa kanya. Isa yung pinapangarap niyang position at kung hindi siya ma-interview dahil sa wala siyang nasakyan ay labis niya ipagsisisiyan hanggang sa mamatay siya. Kahit na sana galit siya kay Carter, hindi na sana siya nakipagtalo pa dito kanina. Kung pumayag na sana siya sa alok nito kanina, edi sana nasa ospital na siya ngayon. Matapos maghintay pa ng ilang minuto habang nakatitig siya sa kalsada, bigla na lamang may dumaang taxi ang nakalagay. Ang napakalaking karatula sa harapan ng taxi na wala daw itong sakay. Bagamat nagtatakay na sisiyahang kinawayan niya ito't pinara. Ilang sandali pang mabilis tong huminto. Sa tapat niya tagad-agad naman siyang sumakay dito. Makalipas man lang ang 20 minuto, ay tuloy na nga siya nakarating sa ospital at doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Tinignan niya ang oras at eksaktong 8:40 na. Dumating siya doon ng 20 minutes bago ang tamang oras ng interview niya. Mabilis siyang nagbayad sa taxi driver at kagad na bumaba dito at nagtuloy-tuloy sa loob at nagpunta kung saan nagaganap ang interview. Natapos na rin sa wakas ang interview kay Jocelyn at pagkatapos sinabi sa kanya na magiging resulta ng interview sasabihin na lamang sa pamamagitan ng tawag. Pagkatapos ng isang linggo wala naman siyang problema doon. Isa pa'y malakas ang pakiramdam niya na matatanggap siya dahil matagal siyang na-review. Para sa interview na yun, kaya handa siya sa bawat tanong na ibinato sa kanya. Hindi pa siya nakakagraduate at kung sakaling pumasa siya doon, ipapasok siya doon bilang isang intern. Ngunit sa kabila nito hindi siya pinanghinaan ng loob dahil alam niya na balang araw ay malalampasan niya rin ang lahat ng mga bagay na yun at magiging isa siyang mahusay na doktor. Katulad ng pinapangarap ng kanyang ina. Pagkalabas nga ni Jocelyn sa ospital ay kagad siyang sumakay ng taxi at dumiretso ng mall. Kagabi pa lamang ay napagplanuhan niya na yon. Dahil nga sa ginawa ni Carter, gagantihan nito sa pamamagitan ng paggasta ng pera nito sa tuwing sasaktan siya nito ay ganun na lamang ang gagawin niya para makabawi siya. Ngunit bagong lahat ay kumain na muna siya sa isang restaurant sa mall dahil nagugutom na siya at pagkatapos tinawagan niya kaagad si Olga para makasama niya sa pinaplano niya. Ilang minuto lamang ikagad nang dumating doon sa mall si Olga at dali-dali niya sinabi ditong plano niya. Nang marinig naman ni Olga ang plano niya, napatas ang kamay nito sa pagsang-ayon. Naku, tama lang yun sa kanya, no? Sabi nito. Kung gano'n ay ako nang bahala. Ngumiti ng matamis si Olga. At pagkatapos ay dali-daling hinawakan ng mga kamay niya, tinila siya nito. Let's go! Nasayang bulalas nito at pagkatapos ay bigla na lamang siyang nagtaka na makita niyang pasakay na sila ng elevator. Paakyat sa ikalimang palapag ng mall. Bakit hindi tayo nagsimula sa unang palapag? Takang tanong niya rito. Nilingon naman siya nito. Baliw ka ba? Ang unang palapag ay puro mga alahas at tinitinda doon. Isa pa'y ihuli na lang natin yun para mas masaya. Sabi nito sa kanya, wala na siyang nagawa pa kung hindi mapatango na lamang dito. Mabuti na lamang at pagkatapos ng interview ay kaagad na nagpalit ng sapatos si Jocelyn dahil mukhang mapapalaban siya sa paglalakad. Sa ikalimang palapag ay kaagad na nakahanap si Olga ng tindahan ng milk tea at dali-dali siyang hinila nitong pumasok doon. Wala siyang nagawa kung hindi titigan na lamang ang milk tea ni Olga na may inggit dahil nag-order lamang siya ng juice. Halos maging ang mga mata ni Jocelyn na makita niya mga ice cube na lumulutang pa sa inumin ni Olga. Wala nang malaman kasi niyang buntis siya, pinigilan na niya kanyang sarili na kumain ng malalamig na pagkain dahil nga sa mga bili ng doktor sa kanya. At maging ang ice cream ay tinalikuran na rin niya. Pero habang nakatitig siya dito, tila ba naglalaway siya? Sa punto namang yun ay kaagad na nakita ni Olga ang ningning sa mga mata ni Jocelyn
At pagkatapos ay mabilis na tinulak sa harap nitong inumin niya in-order niya. Uminom ka na, mukha namang gustong-gusto mo't parang may star-star pang lumalabas sa mga mata mo. Pero isang higop lang ha, baka kasi makasama sa baby. Paalala nito sa kanya, agad namang gumuhit ang ngiti niya. At hindi makapaniwala na pakatitig dito. Salamat, agad niyang hinawakan yun at dali-daling humigop. At pagkatapos na makahigop na isang beses kagad niya minalikto kay Olga. Habang nakasunod si Kent kay Jocelyn at Olga, nakaupo siya sa malayo-layo. Sa mga ito kung saan sapat lamang makita niyang mga to. At sa puntong ang iyon, ibigla na lamang nagring ang cellphone niya at tignan niya. Kung sino tumatawag, ikagad niyang nakitang boss niya palang tumatawag. How is it going? Tanong nito sa kanya. Sir, namili po si ma'am kasama si Miss Olga. Napagod po yata sila sa pamimili kaya ngayon kasalukuyan sila nagpapahinga sa isang milk tea shop. Mabilis na sagot dito. Kamusta siya? Hindi na ba siya mukhang bad trip? Tanong pa nito sa kanya. Muli siyang tumingin sa direksyon ni Jocelyn at pagkatapos ay dali-daling sumagot. Masayang-masaya po siya sir at nakipagkwentuhan siya kay Miss Olga. Habang tumatawa, okay, sagot niya at pagkatapos naalala niyang tanungin ang tungkol sa interview. Kamusta naman ang interview niya kanina umaga? Napakagaling niya pong sumagot sir, sa isang daang pumunta doon. Para sumabak sa interview, tanging 3 lamang ang napili na talagang interview at si Ma'am Jocelyn po pinakaunang na interview sir. Sagot nito sa kanya na may halong pananabik. Nice! Sagot niya't pagkatapos tuluyan na ngang binaba ni Carter ang tawag. For some reason, nang marinig niya sinabi ni Kent ay hindi alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Sa mga nakalipas na taon na niya nanirahan si Jocelyn sa ilalim ng mga pakpak ng pamilya De La Rosa. Pagkatapos nilang magpakasal ay pinotektahan na siya ng kanyang lolo at ilang ito pumotekta kundi maging siya'y pinotektahan din ito. Kaya nagkaroon to ng 2 tagapagtanggol sa bahay. Palagi na lamang yung iniisip na siya pa rin ang magandang babaeng pumapasok sa school na may dalang bag sa likod at laging nakapusod, kaya bigla tuloy niyang naisip noon na baka hindi bagay ditong kinuha nitong kurso na gaya ng medisina. Kanina bago niya tawagan si Kent at tanungin kung anong resulta ng interview ay handa na siyang gawin ang lahat para makapasa ito sa interview nito kung sakali mang hindi ito nakapasa. Ngunit nagkamali siya. Masyado niyang minaliit ito. Ang tahimik at payatot na dalaga noon ay lumaki ng hindi niya namamalayan. At nagagawa na nitong pahangain siya sa mga oras na yon. Dahil sa pag-iisip, bigla na lamang yung naalala na tawagan bigla si Jocelyn.